We have your reaction po doon sa naging hakbang ni Marcos Jr. to investigate contractors on the flood control project. Sa tingin niyo ma'am, mas dapat imbestigahan at panagutin ang mga kongresista na involved sa anomalous project kaysa sa mga contractors? Well, lahat sila dapat. No, hindi lang yung mga contractors dahil yung mga contractors ay mga tauhan din sila ng mga members of the House of Representatives. Kung maalala ninyo, meron akong ginawa na interview noon kung bakit ako umalis sa Department of Education. Binagyat ko doon na 2 tao lang ang nagde-decide sa budget ng Pilipinas. Yun ay si Martin Romualdez at si Zaldico. At yung mga kasamahan nila o mga grupo nila, kasama din nila yon sa paghati-hati noong budget ng Pilipinas. Dahil nakita namin yon sa Department of Education, nabanggit namin yon kay BBM na ganun ang ginawa, pero noon ay wala siyang reaction. Tapos bigla ngayon, meron na siyang reaction. Paniwala ko, ginagawa nila yan para lang sabihin sa susunod na baha na, tingnan nyo, may ginawa naman kami. Pinaghahandaan niya lang yung excuse niya para sa susunod na baha. Ma'am, in the recent survey of WR Numero Research, you appeared as the early frontrunners for the 2028 national election. Despite of the issues, ma'am, you are taking the lead nationwide with 31.4%. Sapat na ba itong numbers, ma'am, to convince you to run as president? Ang problema ko kasi sa mga surveys ba, kasi hindi ko alam kung reliable sila or hindi, kung anong survey man yun, no? Pero assume na lang natin na very reliable yung survey na yan. Una, yung pagpapasalamat ko sa ating mga kababayan sa patuloy nila na pagtitiwala kahit na tuloy-tuloy yung atake at paninira sa akin at sa aming opisina sa Office of the Vice President. Yan din yung dahilan kung bakit ako inaatake. Kasi lahat ng gustong tumakbong Pangulo, syempre ang uunahin nila talaga na hilain pababa ay yung nangunguna. Kaya parang in a way, blessing siya dahil nandyan yung tiwala ng mga tao at malaki yung pasasalamat ko dahil naniniwala sila sa kakayahan ko na magtrabaho para sa ating bansa. Pero hindi din siya maganda or mabuti para sa akin dahil ako din yung hinahabol ng mga nangangarap na maging Pangulo ng Pilipinas. Thank you. Okay. Juby, ano man ang ask you? Okay. Vice, meron akong mabilis. Yung first question ko, kumusta po yung executive check-up ng ating Pangulo, dating Pangulo? Yung medical check-up? Hindi ko po, wala po akong update, wala po akong balita na meron siyang executive check-up na ginawa. Pero yung sa po ninyo, na-meet nyo siya, no? Yung aura nung health niya. Para sa akin mas okay siya ngayon kaysa sa noon. Noong nakakasama ko siya noong buong taon ng 2024 kung saan buwan-buwan namin pinaplano yung elections sa Davao City, yung nakaraang elections, kung paano gawin yung kampanya, yung election. Lahat yon, buwan-buwan namin yun pinagmimitingan nung 2024. Sa tingin ko, maganda yung, in a way, blessing yung nangyari na nagkaroon ng ibang perspective o parang second opinion sa mga doktor. Nagkaroon ng doktor dito sa Netherlands dahil baka siguro na-review yung mga gamot na ibinibigay sa kanya. Kasi napansin ko, although pumayat siya syempre dahil yun sa pagkain, pero yung kanyang mood at yung kanyang disposition ay mas better compared noon. In fact, noon si PRD is very aggressive and madaling mag-init ang ulo. But ngayon, kalmado siya. And tinatanong ko sa kanya yung mga sakit
sakit ng ulo mo ba dati or sakit ng likod mo, yung cramping mo, nagka-cramps yan siya eh. Sabi niya, nagtataka din siya kasi nawala. So feeling ko dahil yon sa treatment plan ng doktor niya ngayon, ng medical officer ng detention unit. So on that note, truly nagpapasalamat kami sa detention unit dahil nakikita ko naman na inaalagaan nila si Pangulong Duterte. Ito po, ano po yung komento ninyo sa sa mga congressman at mga senador na gustong ituloy ang impeachment sa kabila ng pagbasura ng Korte Suprema na unconstitutional yung article of impeachment? Kahit ako man, gusto ko ituloy yung trial kasi sabi ko nga, diyan lang ako makakapanigurado ba na masasagot ko yung mga katanungan nila at yung mga atake nila diyan na forum na yan sa trial. Pero kailangan natin respetuhin yung mandato ng Supreme Court at yung mandato ng Senate of the Philippines pagdating sa mandato ng Supreme Court pagdating sa desisyon sa constitutional questions at mandato ng Senate of the Philippines pagdating sa kung gagawin o hindi yung trial, yung impeachment trial. Ito po, may question ako, nasa inyo ko kung sagutin nyo, hindi ano. Reaction po ninyo doon sa pagmamak ni Vice Ganda kay dating Pangulong Duterte? Hindi ko. Sigurado ako kung si Pangulong Duterte yon, wala lang yan sa kanya. Kasi sanay siya dyan eh, politiko siya eh. Kahit man ako, merong nagganyan sa akin, wala lang yan sa akin eh. Hindi ko pinapansin yan. Kung tama ba o mali, sa kanyang na lang siguro yun, personal na desisyon yun. So, kung ginawa niya, so sa paningin niya, tama yun. Nagmungkahi si Senator Miguel Zubiri tungkol sa mandatory drug test ng kanyang staffs at hiniling niya sa lahat ng staff ng Congress at Senate na gawin din ito. Nakahanda din po ba kayo na magpa-drug test sa maging mga staff ninyo? Hihilingin din po ba ninyo sa first family na sila rin ay magpa-drug test? Matagal na ako nagsasabi, sir. Matagal na ako nagsasabi na magpa-drug test na kami lahat. Inaantay ko lang talaga si BBM at yung Office of the President na magsabi na magpa-drug test na. Kahit ngayon pa, magsabi sila na magpa-drug test tayo. Magpa-drug test, walang problema sa akin yun. In fact, kami din sa Office of the Vice President, handa kami na magpa-drug test lahat. Okay. Ito pang huling-huli, sa susunod na buwan po yung, yung first hearing ni dating Pangulo, Kumusta naman po yung paghahanda ng grupo ni Attorney Nicolas Pockman? Yes, meron kaming meeting, 2 meeting kami dito sa The Hague. Pag-uusapan namin yung mga preparations nila. Previously, ang ginagawa namin is exchange of messages lang, kung ano yung mga paghahanda nila sa confirmation of charges at sa mga iba pa nilang mga filings. Pero by next week, meron po akong mas comprehensive na update kapag natapos po yung meeting namin. Okay. Thank you. Last na po, mensahe po ninyo sa mga kababayan natin dito sa France na sumusuporta sa inyo at sa inyo pong ama. Yung mga kababayan natin na ngayong araw na ito nandito sa Paris, nagpapasalamat ako dahil sobrang short notice yung ating invitation sa kanila na gumawa tayo ng mabilisang pasasalamat sa kanila. Yung ating mga kababayan sa France at sa buong mundo, syempre paulit-ulit, wala kaming ibang mensahe kundi pagpapasalamat dahil sa pagpapakita nila ng suporta kay dating Pangulong Rodrigo Duterte at pagpapakita nila ng pagmamahal at pagdadasal nila. Kasi malaking tulong talaga yon. Naniniwala talaga ako na tulad ng impeachment ko, sir, wala kaming ginawa noon eh. Wala kaming ginawa sa Supreme Court, wala kaming ginawa sa Senate dahil sinabi ko sa mga kasamahan ko, hindi natin kayang labanan yan kasi nakaupong presidente yung kalaban natin. So wag na tayo gumalaw, pabayaan na lang natin. Tapos biglang nagkaroon kami ng good news, then nagkaroon naman kami ng isa pang good news. Wala na ko ibang explanation kundi yung pagdarasal ng siguro milyon-milyon na mga Pilipino. Yun yung rason kung bakit may ganun. Recently sinabi ni Torre na pag-addict daw pangit.
naniniwala po ako dito kasi kayo po, ang ganda nyo po. So, ibig sabihin, hindi kayo pangit. Hindi po kayo adik. Okay. Pero sa Malacanang, maraming pangit. Naniniwala po ba kayo na pag adik ay pumapangit talaga? Okay lang, ma'am. Sandali lang. Unang-una, bago yung kakatawanan ha. Unang-una, napakahalaga kasi ng drug test. Kasi tinatanong natin yung kapasidad ng ating mga leaders na mag-isip at magdesisyon. Kapag nagdodroga ka, altered yung state of mind mo eh. So paano natin napapanigurado na sakto yung mga desisyon or ikaw pa ba yung gumagawa ng mga desisyon? So napakahalaga talaga ng drug test kasi it goes into the competency of the person in office. Kung pangit, malamang pangit talaga yung mga drug addict, no? Kasi buti lang, walang pangit dito ngayon. Diba, no? Wala. Kaya nga po ang pupogi ng mga pulis dito eh. Pero yung sa atin, no comment po. Kasi saan na ba ako? Malamang papangit ka talaga pag adik ka kasi, di ba yon, hindi ka kumakain ng maayos, hindi ka natutulog ng maayos, at wala nang laman yung utak at tiyan mo niyan eh. Kasi di ba na lang yan, para kang zombie, para kang tulala lagi pag nagdodroga ka. So, oo, kasi nangingiwi ka na, kasi nga wala nang vitamins and nutrients yung katawan mo. Kaya totoo yan talaga. Papangit talaga yung mga addict, pangit talaga sila. Salamat po. Thank you, ma'am.